Praise the Lord. Hallelujah. So God is good. All the time. Amen. At alam ko nagugutom na kayo. Lalo na po doon sa alas 6 Like, po share, kumakain. subscribe. Pero, alam niyo po ba mga kapatid, isang araw ang hinihingi ng Diyos sa atin. Every Amen. Sunday. At yung isang araw is composed of how many hours? 24. Ang sabi po sa Exodus 20, verse 8, downwards, 6 days you will labor. On the 7th day, you will rest. At italaga ninyo sa akin ang araw na yon. So, ibig sabihin mga kapatid, yung 24 hours ay sa Diyos po yun. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kahit po tayo magdamag, maghapon, amen, hindi po tayo lugi nun kasi araw po ng Diyos yun para sa atin. At gusto po ng Diyos na makaniig po tayong lahat bilang mga anak. Amen? Amen. Dahil sabi ko ang Panginoon na tayo po'y makaniig. Amen po ba? Amen. Praise God. So, palapakan muna po natin ang God of praise. Like a thunder! Praise God. So, yan na po ba ang ating thunder claps for the Lord? Okay, salamat sa Diyos na buhay dahil tapat po siya sa Iglesia ng Jesus is My Life. Amen. So, ang iglesia nito ay nabubuhay sa pag-aayuno. Ang ating po mga ating po mga co-servants ay nananalangin po yan. No, everyday po yan, no? Everyday po salitan po nagpa-fasting, nananalangin. Amen po ba? Amen. Dahil naniniwala po tayo na hindi po sa pamagitan ng ating kakayanan at karunungan magtatagumpay ang isang church. Amen. Amen. Kundi sa pamamagitan po ng tulong at habag ng Diyos. At dapat lagi po nangaluhod ang lahat po ng Kristiyano at lahat ng servants. Amen? Amen. At nandyan po ang aking mga co-workers, co-servants. Salamat sa kanilang mga buhay. Hindi na natin kaya mag-tribute to the servants po. Okay? Amen. So, diretso po tayo sa ating pong tema na Great is Thy Faithfulness. So, I believe in my heart na tayo po ay nabusog na po kanina. Amen? Sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So, praise God. So, ang kaya ko na lang siguro ipaliwanag bigyang meaning, itong great is thy faithfulness. Magbananapunan pa po tayo. Praise the Lord. So, palilitawin po natin yung salitang great is thy faithfulness. Okay? So, mga kapatid, ang Book of Lamentations or Panaghoy, when we say Panaghoy, Lamentations, refers to a feeling of deep sorrow. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng panaghoy, nananaghoy ka, nananangis ka. So sa English po ay, Lamentations refer to a feeling of deep sorrow or regret, usually about something that's gone or lost. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng Lamentations. Bakit ito? Ang Book of Lamentations po, in traditions holds that the prophet Jeremiah was the author of the book Lamentations. Si prophet Jeremiah po is what we call is the weeping prophet. Siya po ay laging umiiyak sa paanan ng Panginoon sa kalalagayan ng kanyang bayan. Amen? Amen. So, okay. So, mga kapatid, bakit ko nasabi, akin na lang pong i-brief ang aking preaching. Bakit nasabi ni Prophet Jeremiah ang salitang, Great is thy faithfulness, O God? Okay. Bakit niya nasabi yon? Dahil, alam niyo po ba, merong pinagdadaanan ang mga taga-Jerusalem. At alam naman po natin kung sino ang taga-Jerusalem, ang bayan ng Diyos. Amen. Sila po ay may pinagdadaanan. Ang bayang Israel po, sila po yung ang dating bayang puno ng tao. Okay? Tandaan niyo po ha, ito pong bayan na to ay dating dakila sa gitna ng mga bansa. Dating prinsesa ng mga lalawigan. Ang ganda po ng kalagayan ng taga-Jerusalem. Okay, sa Lamentations 2:15, siya po ang lungsod na tinatawag ng kasakdalan ng kagandahan at kagalakan ng buong lupa. Okay? So,
Israelita. Yan po ang kanilang kalagayan. Dati sila'y masaya dahil pupuno-puno po ng tao. Okay? So, sila po ay dakila. Great po sila, no? Sila ang malakas, sila po ang malawak, sila po ang mga dakila sa bayan na yon. At sila po ang prinsesa, no? Ng mga lalawigan. At sila po yung tinatawag na perfect. Okay? Perfect sa kagandahan at perfect sa kagalakan sa buong lupa. Now, ngayon, kaya lang ang bayang ito ay may pinagdadaanan po sila. Okay? Ang bayan ito ay naging alipin. Okay? Sila po ay nakakulong sa kalungkutan at paghihirap, umiiyak na mapait sa gabi. Walang umaaliw, nagluluksa, malungkot. Okay? Ang mga kalaban nila nagiging pinuno at nagtagumpay sa kanila. Pinagtaksilan sila, pinahirapan ng mga kaaway. Dinalangbihan sa ilalim ng pagdalamhati. Pinahirapan ng kaaway, maging hamak. Walang kapayapaan ang kaluluwa ay naguguluhan. Pagod at walang kapahingahan. Okay? Ang sabi ni Jeremiah, wala pa anuman sa inyo, kayong lahat na nagdaan, inyong masdan at tingnan, kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan. Yan po sabi ni Jeremiah. Okay? So, bakit siya nagkaganito na ang bayang Jerusalem ay grabe, sira, wasak, malungkot, walang kapayapaan, magulo? Bakit? Puno-puno ng bigati, lahat na lang ng words, no? Mga pains and agony ay kanilang sinuffer. Ayaw natin yun, amen? Amen? Amen. Yung narinig niyo po kanilang mga salita, ayaw po natin lahat yun, amen? Nakakulong sa dalamhati, naghihirap, amen, natatanong ng kaaway, mapait, wasak, walang kapayapaan, talunan. Ayaw natin lahat yun. Bakit ang bayan ay nagkaganon? Bakit sila nasadlak sa kapariwaraan? Bakit? Okay? Sa verse 5 po, ang kanyang mga kalaban ay naging kanyang pinuno. Ang kanyang mga kaaway ay nagtagumpay sapagkat pinagdusa siya ng Panginoon dahil sa dami niyang pagsuway. Church, basic. Alam na natin na kapag pala tayo'y sumuway sa Diyos na kilalanan natin siya, naglingkod na tayo sa Kanya, kasi bayan ito, ibig sabihin, pinili na to, hinirang na to ng Panginoon. Pero, anong nangyari? Sila po ay tumalikod, sila ay sumuway, sila po ay pinagdusa ng Panginoon. Mga kapatid, yung lahat ng pangit na words kanina narinig natin ay pwedeng maganap sa ating buhay kapag tayo po ay tumalikod sa Diyos. Amen. Hello? Amen? Na dating napaka-okay ang buhay mo, blessed ka. Amen? Nagagamit ka effectively, mightily ng Lord. Amen? Hello, ang galing-galing mo mag-share. Ang galing-galing mo umawi, kumanta. Ang galing-galing mo mag-praise. Ang galing-galing mo sa lahat ng larangan sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay tumalikod at susuway, hindi ako may sabi, bakit sila nagkaroon, pinagdusa sila ng Panginoon. Amen. Nakakatakot kapag sumuway sa Panginoon. Amen. Lahat ng narinig nating negative words kanina, pwedeng mangyari maganap sa atin. Amen. Amen! Naunawan po ba natin, church? Amen. Pero, alam niyo po ba, na sa lahat pong nakita ng kapigatian ni Prophet Jeremiah,
nakakita po siya ng pag-asa. Amen. Amen? In behalf of people in Jerusalem, si Prophet Jeremiah ay nagdalamhati, pero siya ay nakakita ng pag-asa. Amen. Ang sabi po niya sa verse 22 ng chapter 1, kaya ito'y naalala ko, mayroon akong pag-asa. Ang sabi sa 22, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Amen. Hello! Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Amen. Hello! Ganoon po natin mga kapatid? Ang tapat daw po ng pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, hindi nag-expire. Hello! Constant siya! Amen po ba? Hindi nawawala. Hello! Kahit ang bansang Israel, ang bayang Israel ay sumuhay. Hello! At dumaan po siya sa maraming kabighatian, pagdurusa, na para bagang wala ng way out. Pero naalala ni Prophet Jeremiah, naalala niya na ang pag-ibig daw po ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Amen. Hello! Kapatid! Bakit? Sabi ko, Lord, bakit ba nilagay niyo to sa aking puso? Alam niyo, we all commit sins. Amen po ba? Lahat po tayo nagkamali, nagkakasala, nagkukulang, nagpabaya. Amen po ba? Lahat po tayo nanghihina. Minsan parang natin tumalikod. Amen po ba? Hello? Ang magpakaliwaliw na lang, magpakasaya na lang. Amen po ba? Mag-iba na lang ng direksyon. Pero wag mong kalimutan, kapatid, na kahit ganyan ka, hindi mo mahal ang Diyos 50-50. Nanghihina ka na, balak mo na siyang talikuran, balak mo na siyang tampuhan. Hello? Kahit hindi ka na nagkukumit, kahit hindi ka na naglilingkod, pero ang sabi ni Prophet Jeremiah, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen. Amen. Sa gitna mo ng kanyang naramdaman na mga bighati. Hello? Pagdurusa, ang sabi ni Jeremiah, ang pag-ibig, ang dapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ibig sabihin mga kapatid, kapag someday in our lives, eto mga kapatid ha, hindi lang po yan preaching para ngayon, maging sa ating future, because life is not perfect. Pwede tayong manghina sa ating panampalataya. Amen? Pwede tayong matukso. Pwede tayong magkasala. Amen? Pwede tayong tumalikod. Pwede tayong magbabago ng pangarap. Hindi na natin tayo mangarap sa Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit ganyan ka, ang tapat ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kahit iiwan mo siya, hindi ka niya iiwanan. Amen po ba? Amen. Amen! At sinabi niya, great is thy faithfulness, O God. Amen! Ang habag mo, ang awa mo, ay hindi natatapos. Ibig sabihin mga kapatid, kahit hindi na natin mahal ang Diyos, kahit tinalikuran na natin siya, hello! Kahit busy-busy na tayo sa buhay natin, kahit dead man na natin siya, kahit hindi na siya mahalaga sa atin, pero yung tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw sa'yo, hindi nagbabago, hindi natatapos. Amen. Amen po ba? Someday mga kapatid, muna na ako kay Jesus. Kapag kayo nakihina, kapag kayo aatras na, kapag kayo po ay magbabackslide na, ano mang ginawa ninyo, it doesn't matter. Ano mang ginawa ninyong pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, kapabayaan, hindi po yung tinitingnan ng Diyos.
sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Constant po yan, walang expiry date. Mahal ka pa rin kahit nakukulang ka. Amen. Amen. Someday, ang ating panampalataya ay medyo minsan pag-give up na tayo. Pero alam nyo, kahit gumigive up ka sa Panginoon, hindi siya gumigive up sa'yo. Amen. Hello! Kahit hindi ka tapat sa Kanya, tapat ang Diyos sa'yo at hindi yun magbabago! Amen. Because great is thy faithfulness! Ano yung ibig sabihin ng great is beyond ordinary? Amen? You cannot compare the faithfulness of God sa faithfulness ng kaibigan mo. You cannot compare the faithfulness of God sa faithfulness ng asawa mo. Ng any relationships, ng institutions, ng governments. Hello, hindi mo may ikukumpara ang katapatan ng Diyos sa buhay mo sa anumang bagay dito sa mundo. Amen. Walang makakatapat. Hello, kaya someday, life is not perfect in faith. Kung ikaw ay naguguluhan, when you come to God in His Amen. presence, hindi ka niya ipapunish. Hindi ka niya susumpatan. Hello? Hindi ka niya paparusahan. Hello? Sapagkat ang itiral sa Kanya, ang pag-ibig niya na dapat ay hindi nagmamaliw. Amen. For great is thy faithfulness. Amen? Kahit ang calling mo, hindi mo ginagampanan, hindi mo nilalakaran, kahit ang kautusan niya, hindi mo ipinabuhay. Kapatid, hindi nawawala ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, ikaw na naman kasi. Dinidid mo ang pag-ibig ni Lord. Amen? Pero kahit ganyan ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Hindi yun nagbabago. Hindi yun nagbabago. Kaya pagdating ng panahon nangihina ka, pag walang bumalik ka sa Panginoon, magtaas ka na yung kamay, iiyak ka. Sabihin mo, Lord, thank you for loving me, kahit ako ganito. Amen? Huwag kang mahiya. Huwag mo pakinggan yung bulong ng kaaway sa'yo na nakakahiya na. Hindi na ako malaga, hindi na ako pinapansin. Wala na akong kwenta. Huwag mong sabihin yan! Dahil ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa'yo hindi nagmamaliw! Amen. Amen? Someday, kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan ng panampalataya mo, huwag mong pakinggan si Satanas sa kanyang mga condemnation dahil hinihintay ka lang ng Panginoon. Hello! Na magtaas ng kamay, magsuri ng sarili. Hello, magsuri ng puso, magtaas ng kamay sa langit, magtaas ng kamay sa Diyos. Amen. Hello, kagaya po siya ng ama, yung halibugang anak. Amen po ba? Amen. Yung halibugang anak, buhay pa ang kanyang tatay. Sinabi na niya, tatay, tatiin niyo na po ang aking mana. Binigay naman ng tatay. Pagkatapos na nakuha, tinipo niya lahat yung mana niya, nagpakalayo-layo siya. At nung niwaldas po niya lahat ng kanyang kayamanan, at pagkatapos ng waldas, siya po ay naghirap. Amen? Siya po ay kumain ng kaning baboy. Hello? Hello? Amen. Ngunit ang kanya po, alam niyo po ba, siya po ay natauhan. Ang sabi niya, ang sarap po ng pagkain, ang alipin ng aking ama ay masasarap ang pagkain, pero ako dito naghihirap. Ang sabi niya, babalik ako, uuwi ako, at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa iyo, at nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Pero alam niyo po ba, pinano po niya yun, at habang siya po pauwi sa kanilang tahanan, natanaw po siya ng tatay niya. At habang natatanaw, alam niyo po ba, tuwang-tuwa ang tatay. Hello? Tuwang-tuwa, ganun din po tayo mga kapatid. Kahit matagal na po tayo nawalay sa gawain,
din po ang heart ng Lord ngayon sa ating Amen. Amen. God is just waiting, kapatid. Ang tapat na pag-ibig niya hindi nagmamahal. It doesn't matter anong ginawa mo dun sa labas. Naglasing ka man, nagsugal ka ng babae ka, gaano man ka kaitim, kasing itim, kasing pula man ng dugo ang ginawang kasalanan, kasi itim ng alkitra ng ginawang kasalanan. It doesn't matter! Ang mahalaga, natauhan ka na, nagbabalik loob ka na sa Diyos! Amen. Hello! Amen? Amen po ba? Amen. God is faithful, even we are not. Hello. God is faithful, even we fail Him. Kahit binigo natin siya, faithful pa rin siya, hindi nagbabago yun. Amen. Amen? At ang nais ng Panginoon, tayo po ay lumapit sa Kanya. At sa ating paglapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Hindi niya tayo parurusahan. Hindi niya tayo susumbatan. Amen? Amen. Hello! Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang magdamdam na hindi ka na mahalaga. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, tapat at dakila. Great is thy faithfulness. Amen. Amen? Before I will close, mahaba ito mga kapatid, kailangan kulang tayo sa oras. Kapatid, someday, ito po, para hindi tayo mabackslide, hindi tayo mawala sa Panginoon. Ano mang gawin ni Satanas sa ating buhay? Ano mang pandaraya niya? Ano mang pagpapahirap niya sa atin? Tandaan mo, ang tapat na pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaling. Amen. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Amen. Ang pag-ibig na habag ay constant po, no expiry. Amen po ba? Mga kapatid! Again, ano mang gawin ni Satanas sa ating panampalataya kapag tayo ay kanyang pinadapa? Hello, tingpa! Bangon! Because great is thy faithfulness of God. Amen. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Alalahanin mo palagi na kahit nagkamali ka, hinihintay ka ng Panginoon dahil ang pag-ibig niya hindi nagpapaliw. Hinihintay ka niya palagi. Lalabitin mo na sabi mo, welcome back. God is welcoming you back. Amen? Ano ang puno ng Satanas? Alam niyo po ba kung bakit tayo narito ngayon? Because great is thy faithfulness of God. Amen. His mercies never ceases. They are new every morning. Alam niyo ba mga kapatid, kung nagkasala ka kahapon, they are new every morning. Alam niyo po ba, ang katapatan ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Amen. Hello. Kung pinatawad ka niya kahapon, patawarin ka niya ngayon, patawarin ka niya bukas, magpakailanman. Matatawarin ka niya. Amen? Hello. Amen po ba? Kapatid, tandaan mo to. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago sa iyo. Ang katapatan niya sa iyo ay dakila. Amen. It's beyond ordinary. I hope and pray na na-appreciate po natin ang pag-ibig at ang katapatan na dakila ng Panginoon. Naunawa po ba natin mga kapatid? So lahat po tayo na narito, kung tayo po ay mag-step forward na sa Lord, matagal ka nang hihintay ng Panginoon. Amen. Huwag ka nang mahiya. Huwag kang mapagkundina. Ang titingnan mo, yung pag-ibig na tapat ng Diyos na hindi Amen. nagmamali. Because dakila ang kanyang katapatan. Amen. Amen! Amen po ba? Amen. Praise God. So,
Wala nang part 2, anniversary 2 eh. Let's all stand in the Lord.